1. Explain how flooding in a single compartment affects a ship's buoyancy and draft. Kapag may nasira na compartment at pumasok ang tubig dagat, nababawasan ang buoyancy o ang kakayahan ng barko na lumutang dahil napalitan na ng tubig ang space na dapat sana ay hangin lang. Dahil dito, tataas ang draft o lalong lulubog ang barko sa tubig. Depende kung saan banda ang binaha, pwedeng lumubog ito ng pantay o kaya ay tumagilig o tumagilig. Number 2. A vessel experiences flooding in the aft peak tank. What will be the immediate effect on trim and what initial action should the vessel take? Effect on trim. Dahil ang aft peak tank ay nasa hulihan, stern, ng barko kapag napuno ito ng tubig, mabigat ang likuran kaya ang mangyayari ay magkakaroon ito ng trim by stern, mas lulubog ang hulihan at mas tataas ang unahan, bow. Initial action. Una, i-report agad sa bridge at sa master. Isara agad ang mga watertight doors at hatches para hindi kumalat ang tubig sa ibang compartments. Simulan agad ang pumping operations para maalis ang tubig kung posible. Check ang stability at draft marks para mamonitor ang sitwasyon. Number 3. Describe the effect of the change in GM metacentric height caused by flooding on the ship's stability. Kapag binaha ang isang compartment, nagbago ang sentro ng gravity at sentro ng buoyancy. Kung ang binaha ay open compartment o walang roof, parang nawala ng displacement ang barko ay bumaba ang waterline effect at madalas ay bumababa ang GM. Kapag mababa ang GM, ibig sabihin ay humihina ang stability ng barko. Magiging tender ito o mabagal bumalik sa pisto kapag gumugulong at sa malalang case, pwedeng maging unstable o tumaob. Kung sobrang lala, pwedeng maging negative ang GM na delikado dahil kusana itong tatahol o tataob. Number 4. A ship develops a less to starboard due to side compartment flooding. What count measures can be taken to correct the less without worsening stability? Kapag tumagilid papuntang starboard dahil may tubig sa side, kailangan balanse ito. Ang mga pwede gawin ay pump out water, alisin agad ang tubig sa nasirang compartment kung kaya taman. Transfer of ballast, maglipat ng tubig ballast mula sa starboard papuntang port side para mabalanse ang bigat. Empty starboard tanks, kung may tangke pa na pwedeng alisin ng laman sa kanang bahagi kapag gumaan ito. Counterflooding, carefully, pwede maglagay ng tubig sa kabilang side, port side, pero dapat sobrang ingat dahil baka lalong bomba ang GM at mawala ng stability ang barko. 5. Why must counterflooding be carried out cautiously and what are the risks if done improperly? Bakit kailangan mag-ingat? Dahil kapag nag-counterflooding ka, nagdadagdag ka ng bigat at tubig sa barko. Ang effect nito ay babaan ang center of gravity o minsan tataas, depende sa location, pero mas madalas ay mabawasan ang GM o stability margin. Risk kapag ginawa ng mali. Loss of stability. So, pwedeng sobrang bumaba ng GM hanggang sa maging negative kaya tataob ang barko. Excessive risk the other way. Pwedeng ma-overcorrect at sa halip na umayos, tumagilid naman ng todo sa kabilang side. Pag receive flooding, baka mapuno masyado at umapaw ang tubig papunta sa ibang compartments. Structural stress, masyadong biglaang pagbago ng bigat ay pwedeng makasira sa katawan ng barko o huli. Kaya laging tandaan, calculate first bago gumawa ng action. Safety first.